Ang pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, regarding naman sa 5 objects or 5 bagay na ipinapasok natin sa bahay natin na nagsisilbing spiritual camera ng mga witches, no. Kasi ang mga witches na ito, kung kayo targeted kayo ng witches na to, hindi na nila kailangang pumasok sa bahay ninyo physically. Mag-aantay na lang yan sila na i-invite ninyo sila sa bahay ninyo, no? Na kadalasan sa atin ay hindi natin alam na i-invite na pala natin yung presence ng mga witches sa bahay natin, no? Tulad na lang ng mga regalo na ibinigay sa atin ng mga maling tao, di ba? Yung mga regalo ng mga taong may galit sa atin, may masamang intention sa atin, no? Or di kaya yung pagbili natin ng mga souvenirs nagmula sa ibang lugar, nagmula sa ibang bansa, or di kaya yung mga decoration na inakala natin ay hindi nakakapinsala, yung mga decoration na gandang-ganda tayo, hindi natin alam na pwede palang makapinsala sa atin, no? Ang purpose kung bakit talagang intended na ipasok sa bahay natin itong mga bagay na ito ay para i-drain yung finances natin, i-drain yung energy natin, para sirain tayo spiritually, or para i-delay yung blessings natin, i-delay yung breakthrough natin, i-delay kung ano man yung purpose ni God sa mga buhay natin, no? Kaya dapat mag-ingat tayo dito, no? At saka, itong mga bagay na ito, kapag ito nakapasok sa tahanan ninyo, na hindi ninyo alam, ito ay kinurse pala ng mga witch na ito, no? Ito yung tinatawag nila ng spiritual planting. Kapag itong mga bagay na ito, nakapasok na sa bahay ninyo, ito ang magsisilbing monitoring devices, magsisilbing spiritual antenna, at higit sa lahat, ito ang magiging portal para ang mga demons or ang mga evil spirit ay malayang makagalaw sa loob ng bahay ninyo, malayang makapaglabas-pasok sa bahay ninyo, no, dahil sa objects na ito. Kaya dapat ay pakaingatan natin na huwag tayo makapagpasok ng ganitong mga bagay, no. So, ano-ano nga ba ang mga bagay dito na tinutukoy ko, no? Number 1 na dyan ay yung salamin or mirror in English, no? Tulad ng sinasabi ko, hindi lang bastang salamin, yung mga salamin na sinadya talagang ibigay sa inyo ng mga taong may mga evil intentions, no? Or mga taong may masamang hangarin. Kasi, ang salamin na ito, bago ibinigay sa inyo, ay niritualan mo na ito, no? Pagkatapos nilang ritualan ito, ay nag-assign sila ng mga evil spirits na i-attach nila sa salamin na ito. At ang salamin na ito, kapag ipinasok ninyo sa bahay ninyo, halimbawa, ang salamin na ito ay nakahang paharap sa higaan ninyo, ay parang nag-install na yung mga witch ng CCTV camera sa bahay ninyo. Malaya na silang mapapanood yung bawat galaw ninyo sa kwarto na yun. Malaya na silang mapapanood yung bawat galaw ninyo sa CR ninyo, or kahit sa ang private area man yan sa bahay ninyo ay nakikita ng mga witches yan. Para silang nanonood ng sine na libre, di ba? Nakikita nila bawat galaw ninyo, as in, wala kayong maitatago doon sa mga witch na yun. Kaya nga tayo nasasabutahin ng mga witch na ito. Alam na alam nila yung mga galaw natin, kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin, dahil dyan sa monitoring devices na ipinapasok natin sa bahay natin na hindi natin alam na under curse pala, di ba? Kasi yung evil spirit na naka-assign or naka-attach sa bagay na yan, yun ang magre-report doon sa mga witches kung ano yung mga ginagawa natin, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, no? Kaya dapat yan ay pakaiwasan natin, no? Kapag yan ay nasa loob ng tahanan natin, lalo na kapag yan nakahang sa paharap doon sa higaan natin, ay yan ang magiging portal para ang mga evil spirit, ang mga demon spirit na ito ay makapasok sa bahay natin sa gabi para pahirapan tayo sa pagtulog, di ba? Pahirapan yung tulog natin. Papasok sa panaginip natin, magpo-project ng mga evil dreams sa panaginip natin, at saka diyan na tayo makaka-experience ng mga bangungot, di ba? Mga sleep paralysis, at higit sa lahat, makaka-experience tayo ng matinding insomnia, yung hindi kayo makatulog kahit anong gawin ninyo. At saka, kapag ganito na may mga cursed objects tayo sa bahay natin, ay mawawala yung peace of mind natin, di ba? Magiging balisa tayo kasi nga tayo ng mga believers ay nagtataglay tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ni God ay magre-react yung Holy Spirit ni God doon sa mga demonic objects na pinapasok natin sa bahay natin. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng salamin ay delikado. Ang sinasabi ko dito, delikado lamang ang salamin na ito kapag ito ay na-curse, kapag ito ay naisumpa, di ba? Naritualan siya tapos ibinigay sa inyo. Yun talaga, yun ang delikado, no? Hindi ko sinabing lahat ng salamin. Yung salamin na intended talaga para ipahamak kayo, no? So, dapat magkaroon tayo ng
discernment dito. Kasi tayo ay pinaalalahanan tayo ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 27. And give no opportunity to the devil. Sabi nga dito, huwag nating bigyan ng opportunity yung devil para maglabas-pasok sa bahay natin para pahirapan tayo, di ba? Dapat ay magkaroon talaga tayo ng discernment regarding sa mga bagay, kung ano lang yung pwedeng i-welcome natin sa bahay natin, no? Dapat ay humingi tayo ng discernment kay God, humingi tayo ng wisdom, kasi yan ay nakasulat naman sa scripture niya, di ba? Nakasaad yan sa James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kasi ako gawain ko yan. Lagi ko yung sinasama sa prayer ko na bigyan ako ni God ng mga sound wisdom, no? Yung wisdom na pwede makapagpa-deliver sa akin. Yung wisdom na magagamit ko sa spiritual life ko, no? Kaya kayo, huwag nyo rin kaligtaan na humingi ng wisdom para lahat ng wisdom ay ilalatag ni God sa inyo, no? Kaya mahalaga na may wisdom tayo regarding sa mga spiritual na bagay para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo maging biktima ng mga kalaban natin, no? So, pangalawa naman na bagay na ipinasok natin sa bahay natin na nagsisilbing spiritual camera. Itong paintings, no? Itong paintings na ito or di kaya sculptures or mga artwork, di ba kadalasan sa atin, bumibili tayo ng paintings, no? Kasi maganda siyang pang decoration talaga, lalo na kapag ang design noong paintings ay maganda, yung design niya ay ang gandang ihang sa wall, no? Ang hindi natin alam, kapag ang gumawa ng design ng painting na yon or di kaya ang may-ari ng painting na yon, ang nagbibenta ng painting na yon ay nag-aaral ng witchcraft, pwede pala nilang gamitin itong paintings na ito para sa specific assignment nila sa buhay ninyo. Halimbawa, ang paintings na yan may nakadesign na mata, may nakadesign na mukha ng tao, may nakadesign na human body. Pwede pala nilang i-activate yung mata na yun, no? Para ang mata na yun ay magiging observation point sa bahay ninyo. Kumbaga, mag-perform muna sila ng ritual sa painting na yan, tapos mag-a-assign sila ng evil spirit na titira dyan sa painting na yan, no? Yung evil spirit na yan, yun ang magiging mata dyan sa bahay ninyo. Para lahat ng mangyayari dyan sa bahay ninyo, i-report ng evil spirit doon sa witch. Alam ng witch kung ano ang nangyayari sa buhay ninyo. Halimbawa, yung painting na yan, inilagay ninyo sa walls doon sa business area ninyo. Halimbawa, nagbi-business kayo, tapos may nagtataglay kayo ng painting na yan na may sumpa. So ngayon, yung painting na yan, yan ang tagapagmasid sa inyo kung ano ang nangyayari sa business ninyo. Halimbawa, may mga meetings kayo, kung ano man yung pinagmeetingan ninyo, alam ng witches yan. Kung ano man yung mga phone calls ninyo, at malapit na kayo makapag-close ng big business deals, ay malalaman ng witches na ito, masasabotahe kayo. Kasi i-report noong evil spirit na naka-attach doon sa paintings na yon, na kayo ay malapit na makapag-close deals. Na malalaman ngayon ng witches, kaya ang mangyayari, masasabotahe, pwede nga yung mag-perform ng spells or mag-perform ng rituals yung mga witches na yan para yung breakthrough or blessings na dapat na makamtan ninyo ay i-redirect nila, i-transfer nila sa iba. Kaya dapat talaga ito ay pakaiwasan natin para hindi tayo mapahamak, hindi mapahamak yung finances natin. Kasi kapag nagkataon, nangyari yan na nakapagpasok kayo nitong mga paintings na ito na may dalang sumpa ang mangyayari sa inyo, magkaroon kayo ng maraming losses or di kaya mabankrupt yung negosyo ninyo. Kung dati kayong maraming customers ay unti-unti nang mawala yung customers sa inyo. At saka kung may mga kontrata man kayo, magbaback out sa last minute or di kaya yung mga business partners ninyo ay ibibitray kayo or tatraydo rin kayo na ganito ang mangyayari sa inyo. Kapag itong curse paintings na ito ay ipinasok ninyo sa loob ng business ninyo, no? At saka, pangatlo naman, na bagay na ipinasok ninyo sa tahanan ninyo, nagiging monitoring devices ng mga witch na ito, ay itong halaman or plants, di ba? Hindi lang siya basta-bastang halaman, no? Yung mga halaman na talagang sinadyang ibinigay sa inyo ng mga tao na may evil intentions, mga tao na may masamang hangarin sa inyo. Kasi bago nila yan ibigay sa inyo, ay nagpi-perform muna sila ng rituals dyan, nag-a-assign sila ng evil spirit na titira dyan sa halaman na yan, no? Halimbawa, ang inassign nila na evil spirit ay spirit of division or espiritu ng pagkawatak-watak ng pamilya, espiritu ng pagkakahiwa-hiwalay ng pamilya,
Ang mangyari sa inyo kapag napasa inyo na itong halaman na ito, no? Itong halaman na ito ang magiging listening device ng witches. Kasi nga may nakatira na evil spirit dyan. Lahat ng conversation ninyo sa loob ng tahanan ninyo, malalaman ng witch ngayon. Malalaman nila kung ano yung mga pinag-uusapan ninyo. Kung yan man ay mga secret yan, ay malalaman ng mga witch na yan nang wala sa oras. Kasi dahil nga doon sa halaman na nagtataglay ng evil spirit. At saka dahil nga ang evil spirit na inassign nila ay spirit of division, ang mangyayari sa inyo kung dati kayong matiwasay na nagsasama na buong pamilya, may peaceful kayo na pagsasama, ang mangyayari sa inyo, unti-unti nang mag-aaway, hindi magkakasundo ang pamilya ninyo, ang mag-asawa laging nag-aaway, ang mga anak nag-aaway, ang mga anak sasabot-sabutin yung magulang, at saka ang lahat ng usapan ninyo ay mauuwi sa alitan, mauuwi sa gulo, magiging war zone. Ang dating peaceful na tahanan ninyo magiging war zone, no? Magiging tahanan ng labanan. Ganun ang mangyayari talaga kasi nga ang spirit na inassign nila ay spirit of division. Kaya dapat ito ay pakaiwasan natin na huwag nating maipasok sa tahanan natin. Dapat maging discerning tayo. Kapag ito nangyari sa atin, no, na bigla na lang nagkakagulo ang pamilya natin mula noong ipinasok natin itong halaman na ito, ay dapat ay pagdudahan na natin, pagtakhan na natin, di ba? Dapat nga maging maalam tayo spiritually para hindi masira ang pamilya na binuo natin, ang dating peaceful na pamilya na binuo natin, para hindi masira ay dapat magkaroon tayo ng discernment spiritually, no? Para maingatan natin ang pagsasama natin ng buong pamilya, no? Hindi ko sinasabi na lahat ng halaman ninyo sa loob ng tahanan ay dispose nyo na. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kailangan magkaroon ng discernment kung ano lang yung dapat na i-dispose. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung halaman na sinadyang niritualan, sinadyang ikinurse ng mga witches para magiging listening device para ipahamak yung pagsasama ng pamilya ninyo, no? Ito ang pinag-usapan natin. Hindi lahat ng halaman ay evil, hindi lahat ng halaman ay kailangang itapon, no? Pang-apat naman, na mga bagay na ipinasok natin sa tahanan natin na hindi natin alam, ito pala ay nagkikerry ng spiritual energy, ay itong family heirlooms or in Tagalog, pamana na mula sa mga ninuno natin, no? Halimbawa na lang dyan, mga alahas, mga furniture, mga damit, yung mga decorations, mga statua, or kung ano-ano man yung pamana na mula sa mga ninuno natin, no? Kasi hindi natin alam, baka mamaya yung mga ninuno natin, yung mga lolo at lola natin, nagpa-practice pala sila ng witchcraft or nagpa-practice pala sila ng mga occult practices, ay yung nila, mga gamit nila ay nagtataglay, nagkikerry ng energy nila. Kung ano man yung covenant na ginawa nila sa Kingdom of Darkness, ay yung mga personal belongings nila ay nagkikerry ng energy na yun, ng covenant na yun. So ngayon, kapag yung mga bagay na yan ay inaksip mo sa buhay mo, tinanggap mo sa buhay mo, na ilipat sa'yo kung ano man yung covenant na ginawa nila sa Kingdom of Darkness, kung ano man yung energy na taglay ng mga ancestors ninyo, or kung ano man yung mga spiritual baggages nila mula noong nabubuhay pa sila, ikaw ngayon yung magiging tagapagmana. Hindi lang yung items ang namana mo, kung hindi pati yung energy nila, pati yung spiritual baggages nila. So ngayon, kapag nangyari yan, napasayo na yung mga items na yun, ang mangyayari sa'yo, ay ikaw yung magbabayad sa covenant na ginawa ng ancestors mo. Papahirapan ka nitong mga demon spirit na to, itong mga evil spirit na to, papahirapan ka nito, no? Kaya yan ay dapat pakaiwasan natin, no? Kahit na gaano pa man kaganda yung mga bagay na yan, kung yan naman ang magiging dahilan para mapahamak tayo, yan naman ang magiging dahilan para mawalan tayo ng peace of mind, yan ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng losses, ay huwag tayong manghinayang na pakawalan yan, huwag tayong manghinayang na i-dispose at itapon yan. Panglima naman na mga bagay na ipinasok natin sa bahay natin na hindi natin alam, nagkikerry ng spiritual energy, ay itong mga souvenirs. Diba kadalasan sa atin, kapag tayo nakarating sa ibang lugar, nakarating sa ibang bansa, namimili tayo ng souvenirs kasi souvenirs natin sa pagpunta natin sa bansa na yun. Ang hindi natin alam, gandang-ganda tayo sa souvenirs na to. Ang mga souvenirs na ito ay representative sa kung ano man yung idol, sa kung ano man yung deities, or kung ano man yung mga spiritual entities na wino-worship nila sa lugar na yon.
So ngayon, kapag binili mo itong mga souvenirs na ito, parang inuwi mo na rin kung ano man yung spirit na taglay-taglay ng mga nakatira doon, no? Kaya dapat ay maging maingat tayo na huwag tayong basta-basta bili ng mga souvenirs. Kung lalo na kung yung lugar na pinuntahan natin ay kilala sa pag-worship ng idol, yung lugar na pinuntahan natin kilala sa pagpa-practice ng witchcraft, ay pakaiwasan natin na huwag tayong magdala ng mga bagay na mula sa kanila. Dahil ang mga bagay na mula sa kanila ay nagkikerry ng spiritual energy yan. Kapag yan ay nadala natin sa lugar natin, sa ipinasok natin sa bahay natin, ay mawawala yung peace of mind natin. Nagtatahirapan tayo nitong mga espiritu na taglay-taglay nitong mga souvenirs na ipinapasok natin sa buhay natin. Yan pa ang magiging dahilan para ma-disgrace tayo. Yan pa ang magiging dahilan para mawalan tayo ng peace of mind. Yan pa ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng anxiety, di ba? Mapahamak pa yung kalusugan natin dahil sa kawalan natin ng kaalaman, no? Kaya dapat talaga, no, mag-aral tayo ng mga spiritual na bagay para hindi tayo mabiktima, hindi tayo malinlang nitong mga kaaway natin, no? Dapat ay magkaroon tayo ng spiritual discernment talaga, no? Kaya nga, lagi ko kayong pinaalalahanan na dapat talaga ay magkaroon tayo ng kaalaman spiritually para maiwasan natin itong mga ganitong pangyayari sa buhay natin para hindi tayo mapahamak, no? So, yun lang naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys, no? Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo, no? Heavenly Father, I repent for everyone who give opportunity to the devil through the cursed objects that they allow to enter their homes. Lord, give them discernment to identify anything in their homes that is not of you. Give them the courage to remove it and the wisdom to guard their homes. I break every curse attached to objects in Jesus' name. I cancel every monitoring assignment. I close every portal that they have opened to the enemy through the cursed object. I command every demonic spirit that entered through an object to leave now and never return. Let the blood of Jesus sanctify every home, every room, and every position. Let your presence felt in every space that was once occupied by darkness, that entered through an object. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Yan lang naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. So, sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.